Good day and welcome back to my YouTube channel. Ito yung dating Pinoy Roofing na nirebrand ko into my real name, Vinhar Bautista. Before I begin, gusto ko munang mag-apologize sa aking mga subscribers kasi nahinto na akong gumawa ng content since February last year. Almost isang taon din akong nahinto. And the reason behind that is inabisuhan kasi ako ng TL ko dati na itigil muna yung paggawa ng content kasi baka magkaroon ng conflict of interest kay company, especially sa marketing department. At baka yun pa yung maging reason ng katanggal ko sa trabaho. So, I take his advice at hininto ko muna yung paggawa ng roofing content. I am genuinely sorry sa aking 410 subscribers and thank you for your understanding. But now, I'm free kasi nag-resign na ako September last year. And the reason ba't ako nag-resign? Una, dahil sa pangako ko sa aking sarili na at age 30, may ipon man o wala, sapat man ang experience or hindi, buo man ang loob ko or may doubt, mag-start na akong mag-business. Kaya kahit sinabi sa akin ng boss ko na mag-stay muna ako ng at least 3 more years kasi nakikita niya na premature pa yung experience ko, yung attitude ko, and wala pa akong ipon, I still resign. Kasi kung hindi ko tinupad yon, mawawalan ako ng tiwala sa aking sarili. And how can I expect other people to trust me and what I say kung yung self-promise ko nga hindi ko tinupad? And for me, yung 8 years of employment ko sa 4 different companies, kay Santa Rosa Motor Works, Color Steel, EcoShift, and lastly, kay Metalink as a salesman, I'm confident na I have a solid foundations in terms of my personal and emotional growth and of course, my network. The second reason ba't ako nag-resign na dapat is November 28 and magre-render ako ng 1 month until last day of December ay dahil may milestone na dapat i-celebrate. Our 30th birthdays with my partner. And ang problem, hindi kami makakapag-celebrate kung hindi ako magre-resign. Because she's an OFW in Abu Dhabi, UAE. Hindi naman papayag si company na mag-leave ako ng 2 months for that vacation. So, ginawa ko, nag-resign ako 3 months prior sa nakaset na date na dapat is November. I'm thankful naman kay company kasi pinayagan naman ako or inaccept naman yung resignation ko and naging smooth naman yung pag-transition ko or yung pag-render ko ng 1 month sa kanila. I'm very happy kasi nakapag-vacation ako ng 2 months sa Abu Dhabi and of course, my dream city, Dubai. Na-refresh yung isip at katawan ko at nakabawi sa aking partner kasi for the past 8 years, this is the first time na mag-travel kami magkasama and international pa. Kasi masyado akong workaholic dati. Pumapasok ako kahit Sundays, even holidays, kahit walang overtime pay and sometimes abonado pa ako. That's how committed I am sa aking career as a salesman. Kaya nung nasa UAE ako, talagang sinulit namin yung bakasyon. Every weekend kami namamasyal kasi may pasok pa siya ng weekdays. Sa Abu Dhabi, pumunta kami ng Team Lab, Louvre, SeaWorld, Six Sides, Grand Mosque, Zayed National Museum, at Natural History Museum. Sa Dubai naman, of course, number 1 dyan ang Burj Khalifa, Observatory, Dubai Mall, Museum of the Future, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, and Dubai Miracle Garden. Marami pa kaming hindi napuntahan pero babalik pa naman ako doon. For now, sulit yung first international experience ko and nagkaroon din ako ng personal insight kung bakit ganun ka-progress ang Abu Dhabi in Dubai or the whole UAE. This is because they have a great leaders. The vision for union, they believe that unity was the
to progress. And to achieve and sustain that, their leaders are very serious in providing a quality living to its citizens. That's why I am more inspired to start my own business. Sa mga magtatanong what type of business yung gagawin ko, I am a roofing contractor providing a consultation and installation services. Ang mission ng business ko is to redefine the roofing industry. Dahil sa 8 taon ko ng pagiging ahente, I saw a lot of things na dapat ma-improve. And karamihan sa mga bagay na ito ay wala akong control as a employee. In order to find solutions to that problem, I need to quit my job and take the leap of faith and start my own business. Aaminin ko, hindi naging madali yung pagre-resign ko sa trabaho. Lalo't kumikita ako ng 6 digits a month, salary plus commission. Hindi ko alam kung bakit, pero ever since nag-start ako na mag-ahente noong 2018, ang dami kong nakitang unethical doing, mga hindi makataong pamamaraan para kumita ng pera. And somehow, proud pa silang nakapanggulang sila ng ibang tao. Naalala ko tuloy yung naging kliyente ko nung nasa Color Steel ako kasi gusto niyang doblehin ko daw yung total contract amount, tas yun yung ipapakita niya sa anak niya na nagtatrabaho abroad para yung kalahati mapunta sa kanya, which is hindi ako pumayag kasi una, ang laki nung gusto niyang amount, pangalawa, anak niya mismo yung nagpapalit ng bahay tas kukupitan pa niya. Hindi ako pumayag kahit hindi ko na ma-close yung deal kaysa naman maging instrument ako nung pangungupit niya. Kaya ayun, umalis na lang siya ng office, nagdadabog na bakit daw hindi pwede, nagpakot daw siya sa iba, pwede naman daw ganun. Kinabukasan, pumunta siya sa office or bumalik siya sa office at in-order lang din sa akin yung naunang quotation na walang patong. Kasi yun yung specific type of roof na gusto nung anak niya. Wala siyang nakupit, pero ang hindi ko inaasahan nung after na naming ma-install yung roof niya, ayaw na niyang bayaran yung 35K. Kahit anong gawin ko dating pagmamakaawa sa kanya, wala talaga. Ayaw niyang bayaran. So, ang ginawa ng company, pinarge na lang sa akin yung 35K and sobrang sama ng loob ko dati kasi 3 months ko pa lang sa work nun as a sales, as may charge agad ako ng ganong kalaki na wala pang naiipon. So, negative agad. But lesson learned and naulit pa rin naman yung mga ganong situation pero hindi na ganon kalala. Anyways, I know na hindi madali itong next journey ko as a startup business owner. Mas magiging mahirap yung mga trabaho ko. Pero sabi nga nung kliyente kong babaeng negosyante, mas masarap magtrabaho sa negosyong masasabi mong iyo kaysa magtrabaho sa negosyong hindi kailanman magiging sa'yo.